Good morning ulit sa inyong lahat. Ating lahat, nawa ang biyaya ng Diyos saan man tayo naroroon sa mga oras na ito ay sana ay abutin tayo ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. At ngayon ay tayo dadako na muli sa pag-aaral naman natin ang kanyang mga salita. At para sa akin, alam ko na hindi lamang ako ang excited sa tuwing tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Dahil dapat lamang na tayo manabik sa kanyang mga salita. At huwag na huwag tayo magsasawa sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. Dahil ang sabi sa Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, 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 at pakikinig ng kanyang mga salita. Kaya nawa ay huwag tayong magsawa ng pakikinig ng kanyang mga salita. At sana kapag narinig natin ang mensaheng ito ng Diyos sa kanyang mga salita, ay huwag tayong magsawang makinig, kundi maglaan tayo ng oras para ito ay ating mapakinggan at ating maunawaan at pumasok sa ating mga puso. Kagaya nga ng ating binasa kanina, napagpupunan natin ang ating tekstong pag-aaralan sa umagang ito. Ito ay mababasa natin sa Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 11, na binasa natin kanina. Gusto kong gamitin ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga na The Eagle in Her Nest. Yun ang pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito. The Eagle in Her Nest. At napakagandang subject ito. At ako ay nagtitiwala sa Diyos na hahayaan niya tayong makuha natin ang mensahe niya sa subject na ito na pag-aaral natin sa umagang ito. Alam niyo, madalas kong maisip kung paano ang Diyos ay ibinilang ang agila sa kanyang pamana sa tao. At ang dakilang ibon na ito na ating pag-uusapan sa umagang ito ay gusto kong ihalintulad sa pamana ng Diyos sa umagang ito. At nabasa ko na doon pa lang sa lugar ng Palestino ay mayroon ng 40 uri ng mga agila. 40 uri doon sa Palestino. Mayroon ng 40 uring agila. Doon pa lang yon sa Palestino. Ang agila na salita, ang word na eagle o agila, ang kahulugan nito ay isang nagpapakain na ang gamit ay tuka. Yun ang kahulugan ng salita na agila. Kung saan ay napakagandang tipo ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ay pinapakain ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang bibig. Amen po ba? Amen. Ang kanyang salita. Amen. Yan ang mababasa natin sa Mateo 4:4. Basahin nga natin ang Mateo 4:4. Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig na ito. Ano ang sabi? Hindi lang. Nabubuhay ang tao sa salitang mumula sa bibig ng Diyos. Amen. Amen. So, siya ay agila na nagpapakain sa kanyang mga sisiw ng kanyang salita. Amen. Amen. Ibig sabihin, kapareho siya ng agila. Dahil yung agila, ang kahulugan ng agila na word ay nagpapakain na ang gamit ay tuka. At napakagandang tipo ng Diyos. Dahil siya rin ay nagpapakain sa pamamagitan ng kanyang bibig ng kanyang salita na binasa natin sa Mateo 4:4. Amen po ba? At naniniwala ba kayo na ang agila ay nagpapapanibago ng kanyang kabataan? O yung agila ay bumabalik doon sa kanyang kabataan? As the eagle renews its youth or brings itself back young again. Kaya ang agila ay mahaba ang buhay. Dahil pinapabalik niya sa kabataan yung kanyang sarili. At yan ay nakasulat sa Biblia. Basahin natin sa Awit 103 verse 5. Awit 103. Awit 103 verse 5.
dulot niya yung kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Amen. Ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila. Ang taglay kong kalakasan. Amen. Amen. Pero, kinalaunan ay nalaman natin na hindi naman talaga eksaktong bumabalik siya sa pagkabata. Ngunit, mayroong mga pagkakataon o panahon na kapag ang kanyang pakiramdam ay maganda, kumikilos siya na parang bata ulit. Ganon yun, hindi po yung bumabalik siya sa pagkasisiw o pagkabata. Mayroong pagkakataon na pag maganda yung kanyang pakiramdam, kumikilos siya na parang bata. Amen? Amen. So, maihahalintulad ko siya sa spiritual revival. Amen. Amen? Amen. Na tayo, na mga inakay ng Diyos, tayong may mga konting edad na sa spiritual, sa paglilingkod sa Panginoon, kapag dumating ang revival, lahat tayo ay nagiging bata ulit. Amen. Amen? Pakiramdam natin ay batang-bata tayo ulit. Amen. At napakasarap ang ating pakiramdam. Amen. Naramdaman niyo na ba yan? Amen. Pag nagkaroong revival doon sa puso natin, amen? Amen. Napakaganda ng ating nararamdaman kapag nalaman natin na ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Amen. Kakaiba ito sa lahat ng ating nararamdaman sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Yung bang maramdaman mo na ang presensya ng Diyos ay napakalapit, Amen. napakagandang pakiramdam. Parang bumabata ka ulit. Amen? Amen. At nalaman din natin na ang agila ay may dalawang malalaking pakpak. Amen. At ang dalawang mga pakpak na yon ay para sa pagpapalaya. At kung ito ay dadalhin natin sa spiritual, ito ay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Amen. Dalawang pakpak. Amen? Amen. At alam nyo ba na ang agila ay pwedeng pumailan lang ng mas mataas sa himpapawid kaysa ibang mga ibon? Amen. Lagi nating naririnig yung tungkol sa word na matang lawin, di ba? Meron tayong narinig sa television, merong matang lawin. O yung ibong lawin. Ang lawin ay mas mababa o baguhan lang kaysa agila. Mas mababa siya kaysa sa agila. Bakit? Dahil ang mata ng lawin ay kalahati lang nakikita sa nakikita ng agila. Amen. Amen. Kaya mas higit yung agila kaysa lawin. Amen? Amen. At ang agila ay pwedeng lumipad ng napakataas sa himpapawid. Walang ibang ibon ang pwedeng sumunod sa kanya. Amen. Kapag ang lawin ay sumubok na sumunod sa agila, mawawala siya sa ere. Amen. Sa makatuwid, ang agila ay ginawang espesyal na likha. Amen. Para siya ay makalipad ng mataas. Amen? Amen. At ang Diyos ay inahalintulad ang kanyang mga propeta sa mga agila. Amen. Dahil kapag ikaw ay umakyat sa mas mataas, mas malawak ang iyong makikita. Amen. Di ba? Kahit sa natural. Amen. Yung hindi mo nakikita dito sa baba, kapag ikaw ay umakyat doon sa taas, mas malawak yung makikita mo. Amen. At kung ikaw ay aakyat ng mataas, at wala kang mata na kayang tumingin sa malayo, walang maidudulot na maganda ang pag-akyat mo ng mataas. Amen. Kahit ka pa umakyat doon sa itaas, kung yung mata mo naman ay walang kapasidad na tumingin ng malayo, Amen. wala rin kwenta yung pagtaas mo doon sa itaas. So, ang Diyos kapag dinala niya tayo sa mas mataas, bibigyan niya tayo ng mata na kayang makakita sa malayo. Amen. Amen? I like that. Amen. Kapag binigyan niya tayo ng malalim na mensahe, siya rin ang magbibigay sa atin ng malalim na pangunawa para natin ito maunawaan Amen. o kapahayagan. Amen? Yeah. Higher you go, the farther you can see. Amen. Kaya gusto ng Diyos na mataas ang ating marating na level sa spiritual Amen. para malayo ang ating makikita. Amen. Kaya ayaw ng Diyos na tayo maging baby habang buhay. That's right. Ang gusto niya, tumaas yung level natin. Amen. Subalit, mayroong mga tao na nagsisikap lang na tumalon ng mataas kaysa lumipad ng mataas. Amen. Magkaiba yun ha.
Amen. Magkaiba yung tumalon ng mataas kaysa lumipad ng mataas. Amen. Amen. Na? Subukan mo ang tumalon ng mataas. At kung ano ang kaibahan ng lumipad ng mataas. Di ba, magkakaiba? Amen. Ibig sabihin, mas gusto ng iba na ang itaas ay ang sarili. Mapabilang sa malalaking simbahan, mapabilang sa mayaman na simbahan, mapabilang sa sikat na simbahan. Ibig sabihin, tumalon lang ng mataas. Amen. Subalit, mayroong mga tunay na Kristiyano na ang gusto ay maging matured na Kristiyano Amen. o mataas ang level ng paglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi kontento lang na pupunta sa simbahan, uupo, kakanta, makikinig ng sermon, tapos uuwi na. Amen. Ha? Merong mga Kristiyano na hindi ganun ang gusto. Pero yung mga ganong mga Kristiyano na ang gusto lang sisimba, uupo sa simbahan, kakanta, makikinig sermon, uwi, balik naman ulit sa susunod na linggo. Yun, yung mga ang gusto lang ay tumalon lang na mataas. Pero yung ang gusto ay lumipad, hindi sila nakokontento dyan. Amen. Mas gusto nila ng mas mataas pa. Subalit, yung mga nagnanais na lumipad ng mas mataas, they go higher because they can see farther. Amen. Ngayon, kung ang agila ay isang ibon, ang manok ay isang ibon din. Naniniwala ba kayo nun? Amen. Na ang manok ay isa o kasama siya sa uri ng mga ibon. Amen. Subalit ang manok ay konti lang ang alam sa heavenly atmosphere. Amen. Ha? Kukunti lang ang alam ng manok na makalangit na makapaligiran. Amen. Konti lang ang alam niya dito. Alam niyo, naalala ko noong minsan, ay makakita ako ng isang agila nakakulong sa isang cage sa zoo. Minsan ay nakapunta ako sa zoo. May nakita ako doon na isang agilang nakakulong. Ang ibon na ito na agila ay parang hindi siya mapakali doon sa kanyang kulungan. Talon siya ng talon doon sa kanyang kulungan. At pinapapalakpak niya yung kanyang mga pakpak. At ang kawawang agila ay binabangga yung kulungan. Hanggang ang kanyang mga balahibo ay magtanggalan. At ang kanyang ulo at mukha ay magkasugat-sugat. Gusto niya na makawala doon sa kulungan. At habang siya ay nandoon sa kulungan, ang kanyang mga mata ay balisa at nakatingin sa kalawakan. Amen. At naisip ko, kawawang tanawin ito. Siya ay nilikha, hindi para dito sa lupa. Amen. Siya ay makalangit na ibon. Amen. Ang kanyang buong kagandahan ay para mabuhay sa bughaw na kalawakan o kalangitan. Amen. Malayo sa nakakatakot at mga masamang bagay na mga bagay sa sanlibutan. Amen. Subalit nakakaawa na makita ng ganitong ibon na nilikha at ipinahanak na dapat ay lumilipad sa himpapawid, ngunit ngayon ay naroon sa kulungan sa ganoong paraan o sitwasyon. Amen. Na siya ay hindi na makakalipad pa sa kalangitan. Subalit dahil sa katusuhan ng tao, kaya siya nakakulong sa hawla habang buhay. O kawawang tanawin ito. Amen. Subalit mga kapatid, hindi lamang yan ang nakakaawang tanawin. Kapag nakita mo ngayon ang mga tao na nilikha sa larawan ng Diyos, para maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos, pagkatapos ay makikita mo sila na nakakulong sa hawla ng kasalanan Amen. at sa mga bagay sa sanlibutan, ito ay mas nakakaawa ng sitwasyon kaysa doon sa agila na nakakulong. Amen? Amen. Ang tao ay nilikha ng Diyos hindi para maikulong. Ang tao ay nilikha para maging malaya. Amen. Yan ang sabi sa Juan 8:36. Juan 8:36. Kung ang anak ang magmalaya sa inyo, kayo gay magiging tunay na malaya. Amen? See? Kaya hindi dapat ang tao kinukulong o inaalipin ng kaaway ng ganoon. Amen. Ang tao na nilikha sa imahe ng Diyos
ay hindi dapat inaalipin o kinukulong ni Satanas. Amen. He was not made to be slave. Amen. That's right. He was made to be a son of God. Amen. Ang Diyos ay nilagyan ng tao ng immortal na kaluluwa at isang pagkauhaw na pagkauhaw sa Diyos. Amen. Yun ang nilagay ng Diyos sa puso ng tao. Amen. Yung pagkauhaw sa Diyos. Subalit ang tao ay nilunasan yung pagkauhaw na yon sa pamamagitan ng mga bagay sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagkauhaw sa inuming mga nakalalasing, pagkauhaw sa sigarilyo, pagkauhaw sa mga maluluhong bagay. Ito ay isang kahihiyan na yung pinagpalang banal na pagkauhaw dapat sa Diyos ay pinalitan ng tao ng pagkauhaw sa mga bagay sa sanlibutan ito. Amen. 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 Ang mga lalaki at babae ay nakakulong at inilayo ng dyablo sa kanilang tunay na pribilehyo na ibinigay ng Diyos. Amen. Nakakulong sa kasalanan. Hindi yun ang kalooban. Amen. At ang plano ng Diyos na dapat mangyari sa tao. Amen. Subalit, kusa nila itong ginawa. Amen. Kaya napakagandang pag-aralan natin ang buhay ng isang agila at tingnan ang kanyang pagbabagong mukha. Gusto niya ang kanyang anak ay hindi maglakad tulad ng mga manok. Yung inang agila. Amen. So, itong inahin na manok, ay binabantayan ng kanyang sisiyo. Kaya napagandang pag-aralan natin ang buhay ng isang agila. Tingnan natin ang kanyang pagbabagong mukha. At ihalin tulad natin ang ating kondisyon. Sa kondisyon ng agila. At sana, ako ay umaasa na sa mga salita na nawala sa tamang lugar, sa tulong ng banal na Espiritu, ay tulungan kayo na mapagsama-sama ito, na makita ninyo ang kahulugan kung anong ibig sabihin sa mga salita na iyon. Ibig sabihin, kaya nagkaganoon ang mga tao dahil yung salita ng Diyos ay nawala sa tamang lugar. Ibig sabihin, mayroong pinalit, mayroong isiningit. Amen? Amen. Kaya sa tulong ng banal na Espiritu, nawa ay tulungan ng tao na mapagsama-sama ito at makita nila yung kahulugan kung ano ang ibig sabihin sa mga salitang ito na sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Amen. Alam nyo ba, ang agila ay hindi gumagawa ng pugad sa ibaba o sa lupa. Gumagawa siya ng pugad sa pinakamataas na lugar hanggat sa maaari. Sa matataas na puno o sa matataas na bahagi ng mga batuhan. At siya ay tipo ng iglesia ng buhay na Diyos. Kayo o tayo ay bayan ng Diyos. Amen. Hindi na sa libis nasa bayan. Nakatayo sa bundok. Yan ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 14. Matthew chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Amen. Amen. Ang agila ay gumagawa ng pugad sa matataas na lugar para ang kanyang mga kaaway ay hindi maabot ang kanyang mga sisiw. Amen. Yun ang kanyang purpose. Kaya niya itinataas yung kanyang pugad. O anong pinagpala na pribilehyo na malaman na ang Diyos ay itinatago tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus in the rock of Calvary. Amen. Malayo sa ungal ng kaaway. Amen. Mataas at malayo. O napakadakilang pribilehyo na mayroon tayo. Amen. At itong agila, kapag napisa na ang kanyang mga itlog at lumabas na yung kanyang mga sisiw, makikita natin kung paano niya alagaan ang kanyang mga inakay. Amen. Inaalagaan niya na mabuti ang mga ito. Inalalagay niya sa matataas na lugar ang pugad para ang kanyang mga anak ay hindi maakyat at masaktan ng mga kaaway. Amen. At ako ay nagagalak
na mayroon tayong makalangit na Ama na kung hahayaan lang natin siya, ay ilalagay niya tayo sa lugar na hindi tayo magagalaw ng kaaway. Amen. At lahat ng mga alak, mga nightclubs, malayo sa ingay ng sanlibutan ito ay hindi Amen. natin maririnig. Amen. Amen. Kapag hinayaan lamang natin siya na tayo ilagay niya sa mataas na lugar, alam ko na yung ingay ng sanlibutan ito ay hindi natin maririnig. Amen. Lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Kung matikman lang ng tao yung napakagandang regalo ng Diyos, ang mga bagay dito sa sanlibutan, para sa Kanya ay isang patay. Amen. Kapag natanggap ng tao yung regalo sa Kanya ng Diyos. Amen. O parang hating gabi na napakatahimik. Kapag ang tao ay natanggap ng tunay si Kristo sa kanyang puso. At itong agila, habang nandoon sa mataas na batuhan ng kanyang pugad, pinapakain niya ang kanyang mga inakay. At isang araw, siya ay magdesisyon, magdidesisyon siya isang araw na hindi siya maglilimlim katulad sa isang manok. At alam niyo, ang manok ay isang uri din ng ibon tulad ng agila. Subalit ang manok ay nasa lupa o makalupa na nilalang. Siya ay pwedeng magkawag-kawag ng kanyang pakpak at lumipad ng konti. Subalit hindi niya kaya lumipad ng matagal. Yun ang nakikita natin sa nature ng manok. Pwede siyang tumalon, kumawag-kawag ng pakpak niya. Pwede rin siyang lumipad, pero hindi siya pwedeng tumagal na lumipad. At ito ay nagpapaalala sa akin ng mga sinasabi ng ibang mga Kristiyano sa panahon natin. Napakaraming reliyon, pero naging miserable pa rin ang kalagayan ng mga tao. Amen. Totoo po yun. Amen. Sasabihin ng iba, nakasulat o nakarehistro na ang pangalan ko sa isang sikat na reliyon o simbahan. Subalit ang tanong, kumailan lang ka na ba sa mga makalangit na bagay? Yun ang tanong. Ngayon, ang manok ay hindi alam ang sinasabi ng agila. Amen. O yung huni ng agila, hindi yun alam ng manok kung anong ibig sabihin. Subalit ang inahin na agila ay nagdidesisyon dahil siya ay tunay na inahin ng mga sisiyo na agila. Amen. Gusto niya na ang kanyang anak ay hindi maglakad tulad ng mga manok. So, itong inahin na manok ay binabantayan ang kanyang sisiyo. Hanggang ang kanyang mga sisiyo ay magkaroon ng mga balahibo. At isang araw, ay nagdidesisyon siya na panahon na para magpalit ng posisyon. O itong inahing agila pala, itong inahing agila, binabantayan yung kanyang sisiyo. Hanggang ang kanyang mga sisiyo ay magkaroon ng mga balahibo. At isang araw, ay nagdesisyon siya na panahon na para magpalit ng posisyon. Ganon din ang Diyos. Hindi niya tayo hahayaan na hindi mabago. Amen. He's got something new all the time. Amen. Just one blessing after another. Amen. Amen. At ang Diyos ay babaguhin ang iglesia. Ang kanyang mga anak. So, ang propeta ay nagsalita tungkol dito. Na ang tinutukoy niya ay tungkol kay Jacob. Na kung paano walang ibang Diyos sa harapan ni Jacob, alam niya na walang ibang Diyos. Amen. Yan ang sabi sa Deuteronomio 32, 11 hanggang 12. Deuteronomio. Deuteronomio 32, 11 hanggang 12. Isang inahing agila ang kanyang katulad. Sila ay mga inakay na tinuruan ng lumipad upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak. Si Yahweh lamang ang sa kanila ay pumatnubay. Walang Diyos na banyaga ang sa kanila ay dumamay. Amen. Amen. Ngayon, kapag nakita nitong inahin na agila na ang kanyang mga sisiw ay malalaki na, kailangan niyang yugyugin yung kanyang pugad.
Yun ang kanyang ginagawa. Niyuyug-yug niya yung kanyang pugad. At ang Diyos ay ganon din ang ginagawa sa kanyang iglesia. Amen. Amen. When we have got all settled down on something, then God steers the nest again. Amen. Amen. Pinadala niya si Martin Luther galing sa Catholicism. Ha? At sila ay naging sobrang formal na parang mga walang kabuhay-buhay sa loob ng simbahan. Ha? Kaya niyug-yug ulit ng Diyos ang pugad. Ha? Yung kanyang iglesia. At pinadala niya si John Wesley. Subalit nung pinadala si John Wesley, ha? Ay ganun din ang nangyari. Kaya niyug-yug ulit ng Diyos yung pugad o yung iglesia. At pinadala niya ang Pentecostal. Ito ay panahon ng pagyug-yug ulit. Ha? Panahon ng pagyug-yug ulit. Cause we got so settled down. Amen? Amen. At isang araw, itong inahin na agila ay habang nandoon sa kanyang pugad ay biglang kinawag-kawag ang kanyang mga pakpak. At nagulat yung kanyang mga inakay. Kumawag-kawag ang malalaki niyang pakpak para bigyan ng malakas na hangin yung kanyang mga sisiw. Kaya kinakawag-kawag niya yung kanyang mga pakpak para bigyan ng malakas na hangin yung kanyang mga sisiw. At nung nahanginan yung kanyang mga sisiw, natanggal yung mga maluluwag na balahibo ng mga sisiw ng agila. Dahil inihahanda ng inahin na agila ang kanyang inakay para sa paglipad nitong mag-isa. Amen. Kaya ganyan ang kanyang ginagawa. Tinatanggal niya yung mga maluluwag na balahibo ng kanyang mga inakay para ang matirang mga balahibo ay yung mga matitibay na para sa kanilang paglipad. Amen. And you can have lost feathers when you are solo flying for the Lord. Amen. Amen. Kapag ang iglesia ay ipinanganak sa biyak na bato at hindi sa batong matibay, we cannot be satisfied there. Amen. Kaya ang Diyos ay yuyug-yugin ang pugad o ang iglesia. Minsan, para dumating ang hangin na umuugong. Amen. Ha? Gusto ng Diyos ay kawag-kawag ang kanyang mga pakpak para dumating yung hangin na umuugong tulad ng ginawa niya sa panahon ng Pentecostes. Ha? Na narinig ng mga tao na yung galing sa langit na parang umuugong na malakas na hangin at lahat ng maluluwag o lumang mga pagkatao na makasanglibutan Amen. o katulad ng maluwag na balahibo ay matanggal o mawala. Amen. Buwan nyo? Amen. He sent a Pentecostal revival and shake up the nest. Amen. Then, He gives a certain scream. Amen. Oh, all the little eaglets know something is fixing to happen. Amen. Bakit? Ha? Habang niyuyugyog nung inang agila, yung kanyang pugad, ha? Alam nito mga sisiyo ng agila na merong bagay na magandang mangyayari. Amen. Bakit? Dahil sila ay agila. Yan ang dahilan. Amen? Amen. Kapag nakita mo na ang nakakanginig na panahon ay dumating, ang mga agila ay nakahanda para sa isang pagpapala. Amen. Hallelujah. The church is ready for something. The true church of God. When they see a shaking time coming. Amen. Amen. Yes. Ang inahing agila ay inilalabas ang kanyang mga pakpak. At itong mga sisiw na agila ay alam kung paano ilagay ang kanilang maliliit na paa sa pakpak ng kanilang ina. Kapag nililimliman ng nanay na agila yung kanyang mga sisiw. Alam nitong mga sisiw ng agila kung paano sila pumasok doon sa loob ng pakpak ng kanilang inahin. Amen? Amen. At ang kanilang mga tuka ay pinapasok nila. At nanatili sila doon sa malalaki at malakas na pakpak ng kanilang ina. Katulad din ng isang batang guya. Oh, yung batang baka. Bagong panganak na baka, kung nakita kayo. Kapag siya ay pinanganak, kailangan niyang bumangon at pumunta sa kanyang ina at magpaalaga. Yung mga kita mo yung bagong panganak na agila, talagang nagpupumilit siyang tumayo. Nalalapit siya doon sa kanyang nanay. At walang nagsabi sa kanila ng ganito, na gano'n ang gawin nila.
Subalit ang Diyos ang nagsasabi sa kanila nito. Amen. And the church of the living God knows how to take a hold of the Word of God. Amen. Yung kanyang dakila at malakas na mga pakpak ng kanyang pagpapalaya ay mananatili sa bawat banal na pangako kapag tumama ang malakas na panginginig sa lugar. Amen. Amen. Alam ng Iglesia ng Buhay na Diyos kung paano sila mananatili. Kahit paanong sabihin sa kanila, marahil ang sanglibutan ay magsasabi, mga panatiko. Subalit mananatili sila doon sa pakpak dahil ang katangian nila ay sa mga agila. Amen. Alam nila kung anong gagawin. Amen. Amen. At itong ina ng agila, kapag iniikot niya ang kanyang ulo na buong pagmamalaki, kapag nandoon na sa loob ng kanyang mga pakpak, yung kanyang mga inakay, ay talagang buong pagmamalaki itong inang agila na talagang itinatayo niya yung kanyang ulo. Dahil nakita niya yung kanyang mga anak ay nasa kanyang mga pakpak na. At lagi kong iniisip, kung ano ang gagawin ng Diyos kapag nakita niya ang kanyang iglesia, kung paano nila kunin ang kanilang posisyon sa salita ng Diyos. Kung paano nila kukunin at aangkinin ang bawat pangako na ginawa ng Diyos. Amen. How He turns His proud head to look and see how He loves them with real love. He is proud to see every member of the body of Christ na nakatayo at pinaglalaban ang kanyang karapatan sa dyablo. Amen. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag nakikita niya na pinaglalaban natin yung karapatan natin sa kaway. Amen. Lalong-lalo na pagdating ng mga tukso. Amen. Nung karamdaman, kapag pinaglalaban na natin yung karamdaman na sinasabi natin sa kaaway na magaling na ako. Ilang ulit ko ba Satanas na sasabihin sa'yo? Alam mo, ganyan ako pag nagre-rebuke sa kaaway. Talagang kinaklaro ko siya, sinasabihan ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, napakakulit mo, Satanas. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na ilang libong taon ang nakalipas na kung kami ay tinubos ng aming Panginoong Jesucristo. Pinagaling na yung aming karamdaman. Wala ka ng karapatan dito sa katawang ito. Dahil ito'y pag-aari na ng Diyos. Amen. Hindi mo na ito pag-aari. Kaya lumayas ka dito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang Diyos, kapag nakikita niya tayo na pinaglalaban natin yung ating karapatan, proud na proud siya sa kanyang mga anak. Excuse me. Ang mga Kristiyanong ministro o kahit ang mga Kristiyanong mga propeta, kapag ganoon ang kanilang pinaglalaban pagdating sa salita ng Diyos, tuwang-tuwa ang ating Panginoon. Amen. At itong inahin na agila ay may lumalabas sa kanyang bibig na tunay na sigaw ng kagalakan. Sa sobrang kagalakan nitong nanay na agila, sumisigaw siya, humuhuli siya ng napakalakas. Dahil ang kanyang mga sisiw ay alam ang kanilang lulugaran at sila ay handa na. Amen. Kaya marinig sa kalangitan ang kanyang sigaw na napakalakas. Oh, what a day when God gets His church on the word. Amen. And there comes a certain hour that we fly away on the wings of the great speckled bird. Amen. Amen. Ang dakilang agila ng Diyos, ang dakilang banal na espiritu na nag-angkla o nakaangkla sa salita ng Diyos. Amen. Ngayon, itong inang agila ay kahit lumipad siya ng mga taas at kung kahit saan pa siya pumunta, itong mga sisiw niya ay hindi nagre-reklamo. And that's the way God takes His church. If you are really sit in the Word, you don't murmur. Amen. Amen. You just hold on. Amen. Amen. If God made a promise, God can keep His promise. Amen. At kapag lumipad na itong mga sisiw na agila, dadalhin sila ng inang agila doon sa lugar na hindi nila iniisip na mapupuntahan nila. Kapag lumilipad na yung mga sisiw na agila, yung inang agila, dadalhin sila doon sa lugar na hindi pa napupuntahan ng kanyang mga sisiw. Kapag siya ay pumapailan lang sa asul na kalawakan, at isang hindi pangkarinawang bagay na makikita mo, habang sila ay lumilipad, itong inang agila ay niyuyugyog ang bawat isa sa kanyang mga anak. Niyuyugyog niya doon sa gitna ng hipapawid. Amen. That's the way God
does His church. Amen. Shakes them off. Fly for yourself. Amen. Amen. At ang isang hindi pangkaraniwang bagay pa na makikita mo, habang niyuyugyug niya ang kanyang mga anak, hindi niya ito iniiwan. Gumagawa sila ng isang circle habang sila ay lumilipad. Ha? Gumagawa sila ng isang circle at hinahayaan niya na lumipad ang kanyang mga anak habang lumilipad din siya at binabantayan niya ang kanyang mga anak. At itong mga anak niya ay alam na nila ang gagawin nila. Ha? Sa unang pagkakataon, maikakawag na nila ang kanilang mga maliliit na pakpak. Ha? At sila ay magpapaikot-ikot sa ere. Gumagawa sila ng effort para makalipad. Amen? Amen. At kung mayroong pagkakataon, kung mayroon ng pagkakataon ang iglesia ay kailangang maikawag ang kanyang mga pakpak, ayon ay ngayon na. Amen? Ngayon, itong maliliit na mga agila ay hindi nag-aalala at natatakot. Dahil alam nila na kasama nila ang kanilang ina. Amen. Kaya lipad lang sila ng lipad. Ganon din sa espiritual. Ang ating dakilang magulang, ang banal na espiritu. Amen? Amen. So, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na sabihan ka ng panatiko o kung ano-ano man. Ang ating Ama ay nakabantay sa atin. Amen. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Amen? Amen. As long as He is watching, as long as it is His word, as long as He is back you at here, ano ang ikatatakot mo? Amen? Amen. At katulad nitong mga maliliit na agila na nagkakasiyahan habang lumilipad kasama ang kanilang ina, tayong mga anak ng Diyos ay dapat din magkaroon ng old-fashioned Pentecostal Jubilee. Amen? Amen. Dapat din tayo magkatuwaan. Dapat din tayo magkawag-kawag ng mapakpak, trying to act like our Father in heaven. Amen. And He is watching us. Dahil tayo ay Kanya. Amen? Amen. Sons and daughters of God. Amen. Amen? Di ba napakasarap noon na pakiramdam? Amen. Hindi ka ba doon matutuwa? Hindi ka ba magkakaroon doon ng napakasiyang pakiramdam? Kung malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos? O anong ganda nito? Amen. At pagkatapos nitong inang agila na samahan ng kanyang mga anak sa paglipad, pagkatapos nilang magkasiyahan sa paglipad, kapag sila ay bumaba na doon sa pugad, tatakbo itong inang agila papalapit sa kanyang mga anak at ilalabas niya ang kanyang malalaking pakpak. At ang kahulugan nito, ito ay isang pagsasaya. Masaya siya dahil ang pagsasama-sama nila sa paglipad ay natapos na. At ang mga anak ng agila ay babalik na doon sa loob ng pakpak ng kanilang ina. Lilimliman na ulit sila ng kanilang ina. Amen? Amen. Na kahit sino, kapag sila ay nandoon na sa loob ng pakpak ng kanilang ina, kahit sino ay walang makagagalaw sa mga anak nitong inang agila. Amen. Dahil siya ay nakabantay. That's our Christ this morning. Amen. When He died for us at Calvary, He climbed the great ramparts of glory. Amen. And He sits the right hand of the Majesty. Amen. And He is watching over us. Amen. So, anong pakialam natin sa sasabihin ng mundong ito? Amen. Kung ang Diyos ay nandiyan, nakabantay sa atin, kasama niya tayo. Right. Amen. Kung ano ang iisipin ng mga tao. So, just have wonderful time. Amen. Mag-relax lang tayo. That's right. Mamuhay tayong masaya at mapayapa. Amen. Amen. Rejoice yourself. Amen. 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 Kung hindi ka naniniwala na ang Diyos ay mayroong mga bagay na inihanda para sa iyo na hindi maibibigay ng mundong ito, sumama ka minsan and take a ride. Amen. Amen? At siguradong mararanasan mo yon. Totoo po yun. Ang Diyos ay nakabantay sa kanyang mga anak dahil ito ay mga tagapagmana niya. Amen. Dahil dito
Dahil ito ay mga anak niya at mahal niya. Amen. Amen. Dahil ito yung mga naging dahilan, kaya niya inialay ang kanyang buhay. Amen. Nature po. Alam nyo, ako ay na-amaze sa kwento ng isang magsasaka tungkol sa agila. Mm. Alam niyo na ba yung kwento ng magsasaka sa isang agila? Itong magsasaka, ay mayroong inahing manok na naglilimlim o naglilimlim doon sa kanilang bahay. Mm. Ang itlog ng manok na naglilimlim nitong magsasaka ay 15 na itlog. At isang araw, habang naroon siya sa bukid, nakapulot siya ng isang itlog. Dinala niya ito pag-uwi at inihalo niya doon sa mga itlog ng manok na nililimliman. Amen. At nang mapisa na yung mga itlog, nakakatutuwang tingnan. Dahil iba ang kilos at pag-uugali nitong sisiw na nahalo sa itlog ng manok. Amen. Hindi niya maintindihan kapag tinatawag siya nitong manok na inahin. At kapag tinatawag siya ng mga sisiw ng mga manok. At iba din yung kanyang huni. Nawa ay nakuha ninyo ang ibig kong sabihin. Amen. Yes. Nakatingin lang siya doon sa mga manok na kasama niya at hindi niya alam ang gagawin niya. At itong mga sisiw ng mga manok, kapag sila ay tinawag ng kanilang, kapag iwinawag-away nila yung kinakawag-kawag nila yung kanilang mga pakpak, nakatingin lang sa kanila yung sisiw na kakaiba. Hindi niya alam yung kanyang gagawin. At itong mga sisiw na manok, kapag tinatawag na ng kanilang, kapag ang inahing manok ay tinawag na yung kanyang mga sisiw, agad-agad itong mga sisiw ng mga manok ay nagtatakbuhan papunta doon sa inahin, papalapit sa kanilang ina. Naintindihan nila itong tawag sa kanila ng kanilang ina. Subalit itong napahalo na sisiw ay hindi lumalapit. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng manok na inahin. Nakatingin lang siya, nakatulala. At siya ay nakatingin lang sa paligid. Parang nakakatuwa siyang tingnan. At isang araw, habang nasa bakuran itong inahing manok at yung mga sisiw na nanginginain, biglang may humuli ng malakas sa itaas ng kalangitan. At itong kakaibang sisiw na kasama ng mga sisiw na manok ay biglang napalingon at tumingin sa itaas na pinanggalingan ng huni. Dahil ganoon ang kanyang ugali, laging nakatingin sa itaas. At nang siya ay tumingin sa itaas, ay gumanti siya ng sigaw o huni. At doon nakilala nitong humuhuni sa itaas, na itong humuhuni pala sa itaas ay isang agila na inahin. Nakilala niya yung boses nung nasa ibaba. Ito ay anak niya, o sisiw niya. At sa isip nitong inahin na lumilipad sa itaas, sa isip niya, sabi niya, "Anak, hindi ka manok. Ikaw ay agila. Amen. Ikaw ay akin." Amen. At agad-agad dinagit niya yung kanyang sisiw at kanyang dinala. At ako ay nagagalak na ang Diyos ay may mga anak na nasa lahat ng antas ng buhay sa daigdig na ito. Amen. May mga anak siya, mga professional, mga negosyante. Meron din siyang mga anak ng mga simpleng tao lang, walang pinag-aralan. Subalit kahit ano pa ang kalagayan nila sa buhay, God knows His own. Amen. And when they hear the gospel of the power of Jesus Christ, Amen. they know the voice. Amen. Amen. Yan ang sabi sa Juan 10:27. Juan 10:27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen. Kung ikaw ay pinili niya, pakinggan niyo ito. Amen. Kung ikaw ay pinili niya, kilala ka na niya bago palikhain ang sanlibutan. Amen. Ang tawag doon, predestinated to be son and daughters of God. Amen. Hindi ba ganoon ang nangyari sa atin noong una? Amen.
Katulad nito nangyari dito sa sisiw na napahalo doon sa manok. Nandoon tayo sa mga bagay na wala sa kalooban ng Diyos nung una. Sa mga denominasyon, nandoon tayo dati sa mga paniniwala ng tao lang na wala sa salita ng Diyos. Amen. Subalit isang araw ay narinig natin ang boses galing sa itaas. Mayroong ginamit ang Diyos na tunay na minsahero. Amen. Not from the deacon board, not from the bishop, but we heard a cry from heaven. Amen. 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 Ang sabi ng nanay na Agila, anak, hindi ka manok. Hindi ka dapat napabilang dyan. Ikaw ay akin. Amen. Alam ninyo, mayroong napakaraming mga sisiw na agila ang sa ngayon ay nasa bakuran ng mga denominational chicken sa mahabang panahon. Amen. Mga agila sila, pero nandoon sila sa denominational chicken sa mahabang panahon. Amen. Na ngayon ay nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Amen. Totoo po yun. Amen. Subalit ako ay umaasa na kayo ay tatawagin ng Diyos at sasabihin niya, anak, ikaw ay akin. Amen. At dapat, ang response mo ay ganito. Ano ang gagawin ko, Panginoon? That was the cry. Amen. Ang sasabihin naman ng Panginoon, just make the first big jump and flap your wings. Amen. Amen. Ibig sabihin, anak, kailangan mong tumaas sa kalagayan mo ngayon. Dahil kung hindi kita makukuha. Amen. Sa umagang ito, kung mayroon man sa iglesia ng buhay na Diyos ang nangangailangan ng isang mataas na pagtalon sa lahat ng mga barriers of denomination, mga doktrina, dogma, paniniwala, teolohiya, filosofiya, school of thought, just cut loose every life, Amen. every line, Amen. and go free and jump. And Aalisin ka niya sa mga iyan at itatago sa pakpak ng dakilang agila. Amen. Because He is your Father. Amen. He loves you. Amen. At ang pagyugyug ng pugad ay dumating na. But we need another jump. Para tayo makaalis at makalaya sa bakuran ng mga maling paniniwala na wala sa kalooban ng Diyos, so we can just ride on His wings for our first solo flight. Tulad ng mga sisiw ng agila. Amen. What a joy it will be when that great final day comes na iyong mga alam kung paano tumalon at ikawag ang kanilang pakpak kapag dumating ang dakilang agila ng kalangitan at ilalabas niya ang kanyang dakilang kapangyarihan. Walang iba ay ang banal na Espiritu. And those who are magnetized to it shall take a ride for eternity forever. Amen. Yung mga mamagnet lang, ha? Yun lang man na mamagnetize ang makakasama doon sa paglipad. Amen. Alam niyo, nung bata pa ako, ay meron ako naalala na isang laruan ko. Ewan ko kung nasubukan ninyo ito. Minsan mayroon akong isang magnet. Tinalian ko ito at hinila sa buhanginan o sa lupa. At habang hinihila ko ito, mayroong mga dumikit na kulay itim doon sa magnet. Amen. Nasubukan niyo na ba yun? Amen. Di ba mayroong dumidikit doon sa magnet? Pag hinila mo doon sa buhangin? Alam niyo ba kung ano yon? Mga kauri ng magnet, yung mga dumikit doon sa magnet. Amen. Kauri niya yon. Amen. Subalit habang hinihila ko yung magnet, ay may nadaanan ako ng bakal na hindi dumikit doon sa magnet. Ngayon nagtaka ako, bakit hindi dumikit? Ay bakal siya. Nung tiningnan ko, nakabolt pala o nakatornilyo sa poste yung bakal kaya hindi dumikit. Praise the Lord. Amen. Brothers and sisters, the Lord Jesus is coming someday. Amen.
the great eagle of heaven, and only those who are magnetized by the power of the Holy Ghost Amen. will take a ride. Yes. Hallelujah. Amen. Subalit yung mga nakabolt o nakatornilyo o nanatili doon sa mga krido, mga denominasyon, o mga light thinkers, ay hindi makakasama sa paglipad na yon. Amen. Alam ko na ang iglesia ng buhay na Diyos ang mga highest thinkers. Amen. Yan ang sabi sa awit 42:7. Awit 42:7. Awit 42:7. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuulong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Amen. Ang katulad nagagalit, malalaking mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatago. Amen. Awit. Tama ba? Awit 42:7. Ay yung malalalim. Malalalim daw na dagat. Amen. 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 If there is something in here calling for a deep, there is got to be a deep response to it. Amen. Bago magkaroon ng isda, kailangan munang magkaroon ng tubig para Amen. niya paglanguyan. Amen. Bago magkaroon ng nilikha, kailangan munang magkaroon ng tagapaglikha Amen. para malikha ang nilikha. Amen. You are reaching out for more of God. If you desire more of God, you will receive more from God. Amen. Paano tayo makakatanggap ng mas marami mula sa Diyos kung kunti lang ang oras natin sa Kanya Amen. at mas marami ang oras natin sa ibang bagay? Amen. Huwag kang umasa ng marami mula sa Diyos kapag ganoon ang iyong sistema. Amen. We just ought to jump off the post. Amen. That's it. Amen. 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 Kapag tunay na Diyos ang nasa loob ng puso mo, kahit saang anggulo ka tingnan, Diyos ang makikita sa pagkatao mo. Amen. Sa loob ka man ng simbahan o sa labas ka man ng simbahan, walang pagkakaiba yon. Kung Amen. tunay na Diyos ang nandun sa puso mo. Amen. Kailangan niya munang makapasok dito. Amen. Ha? Bago kanya mabago mula sa manok patungo sa pagiging agila. He is got to give you a desire in here Amen. to do something. Amen. Amen. Kailangan yung pagnanais ay mula dito. Amen. Amen. Alam nyo ba, ang agila ay matapang na ibon. Hindi siya basta-basta nasisindak. Amen. Ang dahilan ay dahil siya ay binigyan ng Diyos ng dalawang malalaki at malalakas na pakpak. Kaya siya ay kumpiyansa doon sa mga pakpak na yon. Alam niyo, kung magkakaroon lang tayo ng mga pakpak ng Biblia, ang nakasulat na salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia para ilipad at magkaroon ng malaking kumpiyansa o malaking kumpiyansa sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kung magkakaroon lamang tayo ng malaking o malaking kumpiyansa tulad ng agila sa kanyang mga pakpak. Kung ang iglesia ng Diyos ay nalalaman lamang kung paano magkaroon ng mga pakpak tulad ng agila, Amen. kanyang mga pakpak ng pananampalataya sa pangako ng Diyos, Amen. hindi sa pag-anib lamang sa isang simbahan o grupo, pag-anib sa Methodist, Baptist, Presbyterian, Juanis, o pag-anib sa Assemblies of God. Alam nyo, bago ka makasali sa mga grupo o organisasyon na yan o simbahan na yan, kailangan mo munang maniwala sa mga doktrina o krido nila Amen. Amen. na wala sa salita ng Diyos. Hindi po yun. It's just set your wing in His promise. Amen. And let the Holy Ghost just lift you up on, and on. Amen.
Nawa ay tulungan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng tulad ng pakpak ng agila. At lumipad papunta sa bawat banal na pangako ng Diyos sa Biblia. Amen. Sa pagtatapos, sa lahat ng nag-aaksaya ng karamihan ng kanilang oras para sa mga material na bagay, para magkaroon ng maraming pera sa bangko, magkaroon ng mga magagarang sasakyan, magkaroon ng mga mamahaling mga tahanan o mansion, one of these days ay iiwanan mo rin yan. Amen. Kahit gaano pa kakaraming pera sa bangko, iiwanan mo rin yan kapag nawala o umalis ka dito sa mundo. Amen. Bawat sentimo na pinaghirapan mo, kapag nawala ka sa mundo, ay mapupunta sa iyong kapamilya o kamag-anak. Amen. At ito pa ang magiging sanhi ng kanilang pag-aaway-away. Amen. Ngayon, pagpunta mo sa langit, magkano ba ang naipon mo doon? Amen. Yun ang itatanong sa'yo. Ano ang alam mo tungkol kay Kristo? Amen. Kilala mo lang ba siya bilang tagapagpala? O nagpala sa iyong kaluluwa? Tandaan, hindi basihan yung tayo ay pinagpapala na tayo ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi po yun ang basihan. Tandaan ninyo, ang ulan ay binubuo sa banal at hindi banal. Amen. Subalit, ang ibig kong sabihin, kilala mo ba si Kristo? Sasabihin mo siguro, oo, alam na alam ko ang tungkol sa Biblia. To know the Bible is not life, Amen. but to know Christ is life. Amen. That's the only way you can have life, That's true. to know Jesus. Amen. Marahil ay magaling ka sa lahat ng bagay, mataas ang iyong pinag-aralan, memorize mo na ang Biblia mula Genesis to Revelation, subalit, kilala mo ba si Kristo? Amen. Kapag hindi mo alam ang tunay na pagpapatawad ng mga kasalanan at bautismo ng banal na Espiritu, hindi mo siya tunay na kilala. Amen. Kung tunay mo siyang mahal, hindi mo gagawin ang mga bagay na makasanlibutan. Amen. Tulad sa mag-asawa, kapag mahal ninyo ang isa't isa, magiging tapat kayo sa isa't isa. Amen. Ganon din sa espiritual. Kung tunay mong mahal si Kristo, hindi mo gagawin ang ayaw ni Kristo. Amen. Huwag mong sasabihin, ay gumawa ako ng ganito para sa Diyos. Gumawa ako ng ganoon para sa Diyos. Action speak louder than words. Amen. Ngayon, if you really love Christ and you really know Him, praise the Lord. But if you don't know Him, ito ang sabihin mo. Gusto kong makilala si Kristo. Ngayon, kung sino man sa inyo rito ang hindi pa nakakaranas ng tunay na kalayaan, masayang pakiramdam kay Hesus Kristo, at malayo sa mga bagay sa sanglibutan, gusto nyo bang lumaya? Amen. Pakitaas ang mga kamay, gustong lumaya. Amen. Sa lahat ng nagtaas ng kamay, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang umaga. Nawa ay sumatin lahat ang pagpapala. Amen.